Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. The tradition is the two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the member? This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? Nga mga guys, ang mga tulongges, hindi na sinipot ni VP Sara. Sabi siguro ni VP Sara, wala naman kayong mga kwenta eh. Ay, lako. Ang mga congressman nanganga, di ba? Nganga kayo ngayon mga inayupak kayo. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, ito, nabulabog na ang mga tulongges, ang mga buhaya mga guys. Nagkagulo ang mga hinayupak. Alam niyo naman kasi, binulabog po ni Marcoleta at nag-invoke po si Marcoleta. Katulad ng in-invoke nila kahapon sa kanilang presidenteng hari na to terminate the budget deliberation. Dahil yan po ay ang kanilang long time tradition. Ngayon, sinupalpal itong mga tulongges ni Marcoleta, nagkagulo-gulo ang utak. Ito nga si Kimbo, sa Bisaya pa, dili na kabalo. Hindi na alam kung anong gagawin itong ni Kimbo mga guys. Pagkatapos nag-invoke ito si Marcoleta, sa long time tradition talaga. Tinanong pa niya na terminate niyo na ba ang tradisyon na ito? Na in-invoke sa ilang taon, in-invoke noong 2022, 2023, ni Sandro Marcos, at yung lately kahapon, doon sa presidente ninyo. Ngayon, sinupalpal kayo, etong mga makabayan black na mga, alam naman na natin mga kriminal na itong mga tulongges, etong si Castro umiepal. Hindi ko na ma-share yung mga epal mo kasi rewind lang yung mga sinasabi mo di ba? Rewind lang, katulad itong si Brosas. Kayo, rewind lang kayo. Kaya eto, pakinggan natin si Marcoleta mga guys. Ayan, Marcoleta, talagang sinabi niya pa na paano tayo maging honorable niyan kung hindi natin i-honor yung tradisyon. Di ba mga guys? Ang sakit nun, Honorable Kimbo, tangyaka putang ina mong congressman kang tulongges ka, number 1 kang tulongges. Isipin nyo mga guys, nag-invoke ngayon si Marcoleta, tinanggap nga nila, pero meron silang pinagbigyan na objection at direkta sa botohan. At syempre, mananalo sila sa botohan kasi mga ataklog lahat ni tulongges nandyan. Yan mga guys. O sino pa ngayon ang gaganahan na makinig sa inyo? Hindi na kayo sinipot ni VP Sara, nga kayo ngayon. So ngayon, ano pang titingnan namin sa hearing ninyo? Kayo-kayo lang? Wala na si VP Sara dyan, nag-invoke na nga. Tapos, inisnab nyo pa dahil sa numbers game daw, mga walang iyak, ito pang si Paduano. Ito, ang daming paipal dito mga guys, ng mga tulongges. Tingnan nyo yung mga itsura nila, parang nag-away ng mga hinayupak. Ngayon, nabulabog na sila. Alright, pakinggan natin muna si Congressman Marcoleta mga guys sa kanyang invoke at tingnan natin ang reaksyon nitong mga tulongges na klarong bias na attack dog na mga sip-sip ni Tambaloslos. Ngayon, paano namin kayo pagkatiwalaan? Hindi kayo mga honorable, mga putang ina ninyo. Gago kayong mga tulonggis kayo. Wala nang gana mga tao manood sa inyo. Di ba? Right, pakinggan natin si Marcoleta mga guys. The two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President,
are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the Office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Chair. Thank you. At yun, ayun na, biglang session suspended, Madam Chair. Meron pang nagbulong, isuspend mo. Ayan mga guys, ito nang itsura nila, nagkagulo sila. Parang panic mode itong si Kimbo, no? Para siyang, ano tayo? Ay, stick to the plan ba tayo? Ano? Briefing muna tayo sa plano natin. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Parang barok pa mag-English mga kababayan, Paduano. Why the chairman only speak? Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we're just the same. Ikaw ba tinatanong, Paduano? Alam mo yun? Alam mo yun? Ganda ba yung chairman? Tuturuan na. Pwede. Ang pinag-uusapan Parang natin, pinitik. ang chairman ang sasagot. No. It is not only the chairman. Umalis ka dyan, Garin. Hayaan mo silang mag-jumbagan dyan. Ito mga buhaya, mga kababayan, 45 sila ha. Ba? Hindi pwedeng Na ready, gisahin si Bipo Sara. Sugod! Marcoleta! Tusukin mo! Hinawakan ng mga kababayan. Tapos ang isang kamay, pat! Go! Sige! Pwede. Order in the court. Hindi pa kasi pwede i-order yan mga kababayan dahil naka-suspend ang session.
Office of the President, Vice President. Kung ano-ano pinagtatanong nyo sa kanya. Correct. These questions never happened before. Oh. That is the one I'm explaining to you. Tama. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? Dahil sa politika. Talking of the office, not the person. Go ungab, go You Marcoleta. may not like the person. You may may not not. like her presence here. Correct. But you have to respect the office of the Vice President. Di ba mga tulonggis? Sobrang unfair ito mga guys. This is so unfair and this is so unacceptable talaga. Yung mga kakapal ng mukha nyo. Oh. Kita-kita kahapon pa lang, in-approve nyo agad in 15 minutes yung presidente nyo. Kayo pa ang nag-declare. Mga putang ina nyo, nag-declare kayo kahapon. Di ba mga guys? Hindi kayo makakalusot. Kahapon lang, dineclare ninyo ka-presidente ninyo na to terminate tradisyon. Ngayon, nag-explain na si Marcoleta sa tradisyon ninyo ngayon, wala pa rin. Bigla kayong, teka muna, regroup tayo. Ano ba mga tambi? Ano nang gagawin natin? Siyempre, dadaanin nyo ngayon sa botohan. At yun nga ang nangyari mga guys. Dito, ang hirap dito sa mga buhaya talaga. Dahil sa kanilang poder, no? Someday, makarma din kayo ng mga inahiyupag kayo. So, ang nangyari dyan mga guys, nagbutuhan sila agad sa motion ni Marcoleta. At dinaan agad sa butuhan, counting agad. So, syempre, 45 sila. Ilan lang sila Marcoleta, 3 lang. Di, talo na. So, continue ngayon ang kanilang pagiging tambaluslos. So, paano gagawin ninyo? Wala na ngayon dyan ang tatanungin nyo. Dahil wala naman kasi kayong mga kwenta. Sabi nga ni BP Sara. Hawak nga ng 2 tao lang. Yung kaban ng bayan. Yan ang hirap mga guys. No? Kaya kami nagsasalita ngayon. Dahil harap-harapan ito. Darapalan itong mga galaw ninyo. Hindi na kayo nahiya. May mga pamilya kayo. May mga relihiyon kayo. Ano ba kayo? Pilipino ba kayo? Hindi naman ganyan ang Pilipino Di ba mga guys? Ganyan ba ugali ng mga Pilipino? Ito, ugali itong ng mga buhaya. Ugali itong ng mga piranha. Kung saan nakapabor doon, sisip-sip ang mga hinayupak. Ito lang na ito si Kimbo. Tangina itong mga talagang congressman natin, no? Talagang mga walang kwenta. Talagang bagay na bagay lang kayong murahin ng mga taong bayan. No? Siguro hindi natatalab ang mura. Kapal nga ng balat ng buhaya, di ba? Ngayon, do you think manonood pa kami sa inyo? Para saan? Para sa mga chichiburitsi niyo dyan? Klarong-klaro ka, Kimbo? Unang bukas ng session. Mga makabayan black agad, mga guys. Ang pinagbakbak niya. Buti na lang sinambat talaga ni Marcoleta na, teka muna. Bakit sila na lang palagi? Kaya nakalusot si Marcoleta. Yan, pag-declare na Marcoleta, ito lang itsura nila. Obvious na obvious kayo. This is a public hearing. Nanonood ang taong bayan. Mga gunggong. Anong tingin nyo sa amin? Walang mga utak? Kayo lang ang may alam? Gago talaga, no? Very obvious. Kung meron lang salamin, makita yung sarili nyo dyan sa mga ginagawa nyo. Kahapon, iba-iba yung mga behavior nyo kahapon. Di ba, mga guys? Pag motion agad, ang daming nag-second emotion. Halos kayo lahat, second emotion. Mr. Chair, putang ina, Mr. Chair. Grabe. Hindi na ito matanggap ng taong bayan. Ngayon, kaya hindi matigil-tigil yung Marcos design dyan sa daan. Be careful kayo. Be careful kayo, Mr. Marcos, kasi siyempre naman, napanood ko yung last na revolution, 1986. Doon kang Marcos. Kinumpara ko mga guys, itong sinisigaw ng mga tao ngayon. Ang daming sumisigaw nung time ng kay Marcos na senior. Ganun din, Marcos resign. Ngayon, marinig mo, Marcos resign. Careful kayo, mga tulongges. Hindi kayo titigil sa pagiging tulongges ninyo, harap-harapan. Baka dadalhin na ito sa doorstep ng Malacanang. Paano? Baka hindi na rin mapigilan ng mga tao na ibasura na talaga kayo. Basura kayo Yung pinakita nyo basura, tapos gusto nyo tawagin kayong mga honorable. Ang hirap nun mga guys, di ba? Harap-harapan tayong niloloko nito mga hinayupak. Tapos ngayon,
Kung magagalit sila sabihan corrupt. Gusto nila honorable, ha? Transparency ng mga mukha nyo, mga check and balance yung mga pautot ninyo dyan. Di ba? Di kami, akala nyo, kami mga taga Mindanao, Visayas, ha? Akala nyo, baliwala lang kami, lusog ng concentration yung mga pag-epal nyo. Alam namin, meron na pong internet, madaling makita yung mga epal ninyo. Minutos lang, kita na yung pagmamukha niyo. Lang yato mga guys. So ngayon, mga guys, I'm so sorry, hindi ko na ma-share itong video nila. Kasi wala nang mga kwenta. Puro pagsasalitain yung mga atakdog ni Tamba. Ito pang Makabayan Black. Pabalik-balik sa kanilang mga transparency, accountability, sa mata nila, nangabuang ng uliya. Ako, for now lang I really don't care kung anong overcome dyan. Kayo nang bahala. Ang gusto nyo makinig, mga guys, panoorin nyo. Pero I will not show it now because it's just a waste of time. No? Mas lalo tayong maiinis dito sa mga crocodile. We don't want that. We don't want to get angry too much, mga guys. Kasi too much of everything really is bad. Diba? Kung galit tayo, tapos yung feeling natin na revengeful, hindi maganda. Hindi maganda talaga. Alright, mga guys, I'm so sorry. Hindi ko kasi walang kwenta. Walang kwenta. I do not care anymore kung anong gagawin nila sa budget ni BP Sara. Good luck na lang kay BP Sara. Alam naman natin na hindi talaga pabayaan ng Panginoon ang BP Sara natin. Very clear. Very spontaneous magsalita. Walang tinatago. Hindi nagsisinungaling. Yan ang importante. Honor. Diba? Mas fit tawaging honorable itong mga pamilyang Duterte kasi makikita natin na hindi corrupt. Hindi corrupt. Ano bang ginawa ng mga Duterte dito sa Marcos administration? From the start, ano ba ang ginawa, Mr. Marcos? Ano bang ginawang masama sa mga Duterte sa inyo? Bakit nyo ginaganito? Di ba? Tinulungan ka na nga kayo eh. For the longest time, yung bangkay nyo, forgive me saying that, pero nakaka-insulto na kasi kayo eh. Pinalibing yan. Pinalibing ni Tatay Digong. Don't you forget that. Don't you forget that, you sons of bitches. Lalo nga na Lisa. Don't you forget that. Kaya mga guys, walang utang na loob talaga to sila. But for now, I do not care kung ano ang gagawin nila dyan sa Kongreso. Kayo na, huwag tambalos-los kayo. Alright mga guys, thank you for watching and I'm so sorry for my language. And again, please drop a comment if you like. Thank you for watching. Ingon sila